Sa gitna ng umiinit na usapin sa impeachment sa bansa, nilinaw ni COMELEC Chairman Attorney George Garcia ang proseso ng succession o pagpapalit sa mga opisyal ng gobyerno sakaling mabakante ang matataas na posisyon dahil sa impeachment, resignation o iba pang dahilan. Si Aaron Rojas sa report. Sa isang press conference, ipinaliwanag ni COMELEC Chairman George Garcia na malinaw na nakasaad sa Article 7 ng Saligang Batas kung sino ang hahadili sakaling mabakante ang posisyon ng Pangulo o Pangalawang Pangulo. Ayon kay Garcia, na isa ring batikang election lawyer, kung mababakante ang posisyon ng Vice President, ang Pangulo ang pipili ng ipapalit mula sa Senado o Kamara. Ngunit kailangan itong aprubahan ng mayorya ng Senado at Kamara na boboto ng magkahiwalay. In case of vacancy, sa posisyon na halimbawa po ay Vice President halimbawa, in case of vacancy, ang papalit po dyan ay pipili ang Pangulo ng isa sa mga miyembro ng Senado o mababang kapulungan. At yung pong pagpili niya dapat with the consent of the majority of the members of the Senate and the members of the House of Representatives voting separately. Binigyang halimbawa ni Garcia ang naging pag-upo noon ni dating Vice President Jovisto Ginggona matapos mabakante ang naturang posisyon noong administrasyon ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Samantala kung senador naman ang mababakante, sinabi ni Garcia na nakadepende ito kung magpapatawag ng special election. Pero aminado ang poll chief na malaki ang gasto sa ganitong hakbang. Pag nagpatawag ka, nationwide kahit isang posisyon, 19 billion po yun na gasto. Nilinaw rin ni Garcia na walang nakasaad sa konstitusyon kung gaano kabilis dapat mapunan ang nabakanting posisyon matapos ang impeachment o resignation ng isang opisyal. Pero base anya sa mga nagdaang administrasyon, karaniwang agad itong inaksyonan ng Malacanang habang hinihintay ang consent ng Kongreso. Sa parehong press conference, tinanong din si Garcia tungkol sa posibilidad ng resignation bago ang impeachment, partikular bilang isang academic discussion. Dito binalikan niya ang naging ruling ng Korte Suprema sa kaso ni dating Pangulong Joseph Estrada. Ayon kay Garcia, sinabi noon ng Supreme Court na anumang interruption, voluntaryo man o hindi, ay maituturing na pagkakaputol ng termino ng Pangulo. Any period short of the 6 years is not a term, but a mere tenure. And nakalagay po sa Saligang Batas, the President is entitled to 1 term. And therefore, if it is a mere tenure, then that will not be a bar for somebody to run again in the next succeeding election. Ipinalala rin ni Garcia na magkaiba ang probisyon ng konstitusyon para sa Pangulo at Pangalawang Pangulo. Ang Pangulo ay pinapayagan lamang ng isang termino, habang ang Vice President ay maaring magsilbi ng hanggang 2 magkasunod na termino. Habang nananatiling academic discussion ayon kay Garcia ang naturang mga tanong, muling naging sentro ng usapan ang mga probisyon ng konstitusyon kaugnay ng succession at impeachment sa gitna ng umiiral na tensyon sa politika sa bansa. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Aaron Rojas, SMNI News.